Yun mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. Panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan. Sa ating vlog na ngayon ay maglalakbay tayo simula dito sa Tuguegarao hanggang sa Sigma Capiz mga ka-best friend. Tara, sa vlog na ito sasabihin ko sa inyo kung paano tayo nakarating sa Sigma Capiz. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Yun mga ka-best friend. Yun. Mga best friend, nandito kami tapos naghahanap na siya. Dito na po mag-uumpisa yung ating biyahe sa araw na ito. Dito na po tayo sa Victory Liner Tuguegarao. Hinintay na lang po natin yung pag-alis ng bus patungo ng Pasay. Nandito kami sa ano ba? Victory Liner. na papuntang Maynila. At yun na nga mga ka-best friend, ay paalis na kami dito sa Victory Liner Terminal dito sa Tuguegarao City. Sino si ka-best friend? Ikaw. Mga best friend. Ayan na mga ka-best friend, at nandito na tayo sa Robinson, Tuguegarao City. Pasay. Ano yung Pasay? Manila. At madadaanan din natin ang rotonda o yung circle dito sa Tuguegarao City. Nandito na po tayo sa Bulang Apoy ng Tuguegarao City. Makalipas ang 40 minutos na paglalakbay ay naabot na rin natin ang Kabagan Bypass Road. Ito na po yung bypass road na kung saan ay tutumbok dito sa bayan ng Kabagan. Ito na nga po at narating na rin natin ang bayan ng Kabagan, Isabela. Atin rin madadaanan ang nag-iisang mall dito sa Kabagan, Isabela. Ito po yung Centro Mall, Kabagan, Isabela. Makalipas ang kalahating oras ay naabot na rin natin ang Tumawini, Isabela. Ayan na mga best friends, so going to Ilagan, Isabela na tayo. At nandito na tayo sa mahabang tulay ng Cagayan River. Yun mga best friend, sa mahigit 3 oras na yung ating biyahe mula sa Tuguegarao hanggang dito sa Ilagan, Isabela. Dahil pahinto-hinto kasi yung bus at hindi lang doon ay sinusunod talaga ng Victory Liner ang speed limit na tinatawag. Kaya medyo mabagal lang yung takbo ng Victory Liner. Makalipas ang mahigit kalahating oras na paglalakbay ay naabot na rin natin ang city ng Ilagan, Isabela. Isa ito sa syudad na Malago dito sa Region 2. Halos lahat ng mall nandito na sa Ilagan, Isabela. Kaya pag nandito ka nakatira ay talagang mapipil mo na parang sa Maynila ka. At nandito na nga kami sa city at ang aming sinasakyang Victory Liner na first class bus ay dadaan pa pala ito sa terminal dito sa Ilagan, Isabela.
Maganda rin po pagka huminto dahil pwede tayong bumili ng pagkain at pwede rin tayong kumain dahil mahaba yung minuto ng pag-stop over namin dito sa kanilang terminal sa Ilagan. Makalipas ang 5 minuto na stopover namin dito sa Ilagan Terminal, agara namang umalis ang bus. Papunta na kami ng Santiago at Cauayan, Isabela. Matapos ang kalating oras na paglalakbay, ay nadaan na namin yung isang bayan ng Isabela. Ito po yung Nagilian, Isabela. Isa itong bayan na malago na sakop ng Isabela. Makalipas ang mahigit kalating oras na paglalakbay ay naabot na rin namin ang syudad ng Cauayan City, Isabela. Binabaybayan na po natin ang syudad ng Cauayan City, Isabela. Na house or sasakyan ng kawayan? Lugar. Bakit sila kawayan? Dito mga ka-best friend ay ramdam na namin yung talagang matinding traffic at buti na lang may usad ng konti. Pero napakahaba talaga ng traffic dito sa Cauayan, Isabela. Papunta sa dyan. Napunta. Uwi na tayo. Napunta sila tayo ng bawal. Mahigit 4 na oras na yung ating paglalakbay ay naabot na rin natin ang city ng Santiago, Isabela. At nandito na tayo mga ka-best friends sa Circle o Rotonda. Nagtataka na ako mga best friend kung saan kami papunta kasi medyo masikip na yung dinadaanan ng bus. Pero ito pala ay papunta sa kanilang terminal dito sa Santiago City. Bawat hinto ng bus ay tumatagal ng 10 minuto para mag-CR ang iba at bumili ng pagkain mga ka-best friend. Kaya hindi ka magugutom pag ganitong bus yung sasakyan natin. Mahigit na 10 minuto ang paghihintay natin doon sa terminal ng Victory Liner. At agad-agad namang lumabas at umalis itong bus na sinasakyan natin mga ka-best friend para sa tuloy-tuloy na biyahe dahil medyo malayo-layo pa tayo papuntang Maynila. Ang Santiago City pala ay isa na rin sa pinakamaunlad na syudad sa sakop ng Isabela mga ka-best friend. Kaya kung makikita ninyo yung mga establishment sa bawat side natin ay talagang napakadami na mga ka-best friend. Kompleto na sa mga establishment itong Santiago City, Isabela. Makalipas ang kalating oras na paglalakbay ay narating natin itong Cordon o Isabela na kung saan ay 30 minutos lang yung biyahe simula sa syudad ng Santiago City patungo dito sa Cordon, Isabela. Tara mga ka-best friend, babaybayin natin tong bayan ng Cordon, Isabela. Dahil sa pagpapairal ng safetyness at road speed limit ng Victory Runner, inabot tayo ng gabi dito sa Jadi mga ka-best friend. Ang bayan ng Jadi mga ka-best friend ay sakop na ito ng Nueva Vizcaya. Ang oras natin diyan mga ka-best friend ay alas 6 na at syempre medyo inabot na tayo ng dilim dito sa zigzag road ng Jadi, Vizcaya mga ka-best friend. Dito na rin po nag-uumpisa yung zigzag dito sa lugar ng Jadi, Nueva Vizcaya.
Puro paliko at paahon yan dito mga ka-best friend. Dito sa zigzag road ng Luzon, papuntang Solano, papuntang Bayumbong mga ka-best friend, ay naabutan lang tayo dito ng alas 6:40 ng gabi mga ka-best friend. Ayan, medyo dilim na, pero marami pa tayong mga kasabayang mga sasakyan. Yun mga ka-best friend, at nandito na tayo sa mga bayan-bayan. Papunta ito ng Aritaw, at siyempre nag-announce na yung ating driver na dadaan muna dito sa kanilang stopover para makahapunan at makapagbiyahe na dire-diretso ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yun mga best friend, dito tayo ngayon sa Nueva Vizcaya, dito sa kanilang terminal. At yun, papunta tayo ng papunta tayo ng Manila, Pasay. So yan yung sinakyan nating bus. Yan laki yun. So 1,400 yung bayad namin, 1,450 sa isa ka tao. Yun guys, so bakit tayo doon ng bus. So, babiyahe pa tayo ng airplane papunta ng Capiz. So, diretso tayo ng Capiz, guys. Ayan ang mga ka-best friend, matapos na tayo maghapunan, ay sumakay na tayo dito sa first class Victory Liner na bus. At paatras na tayo, paalis na yung bus na sinasakyan natin, at paakyat na tayo ng Santa Fe mga ka-best friend. So, medyo mahababang sigsag yan. At yun na nga mga ka-best friend, paalis na yung Victory Liner na sinasakyan natin papunta ng Santa Fe na. Yun mga ka-best friend, at paakyat na tayo ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ito na yung zigzag road na Bitukang Manok, paakyat doon sa may Arco mga ka-best friend. So mga nasa 30 minutes lang pagka hindi gaano marami ang mga tracking na dumadaan dito. Pero pagka maraming tracking ay talagang matagal ang biyahe. Yung mga best friend, at nandito tayo sa taas ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Papunta na po ito ng Arco, at puro paahon tayo. And then yun, at mamaya after 30 minutes ay puro palusong naman tayo papunta sa Karanglan, papunta ng San Jose, Nueva Ecija. Yun mga best friend, at palabas na tayo ng San Jose Victory Liner, at nag-stopover tayo dito para makabili ng pwede nguyag-in kasi medyo mahaba pa yung ating biyahe papunta ng Pasay mga best friend. So lalabas pa lang tayo ng kanilang terminal. So kakaliwa tayo dyan, papunta na po yan na ng Talavera. So yun mga ka-best friend, at dito na tayo inabot ng hating gabi at 12 AM na mga ka-best friend. So lalakbayin pa natin ang bayan ng Talavera. Tuloy-tuloy na po yun papunta ng Cabanatuan, at magra-ramp na siya doon sa NLEX mga ka-best friend. Medyo matraffic nga lang dito sa syudad ng San Jose dahil gabi talaga dumadaan yung mga tracking at yung mga malaking sasakyan para makaiwas sila sa traffic pag-araw. Kaya gabi yung kanilang biyahe mga ka-best friend. Makalipas ng 1 oras na paglalakbay, narating na rin natin itong T-Flex mga ka-best friend. So dito na yan pumasok yung Victory Liner para makapag-expressway, at mabilis-bilis na yung biyahe papunta doon sa NLEX mga ka-best friend. Alauna na mga ka-best friend, at nandito na tayo sa toll gate ng T-Flex. So ayan, papasok na tayo ng expressway. So medyo mabilis-bilis na yung biyahe natin yan mga ka-best friend dahil wala na gaanong traffic at wala na gaanong mababagal na sasakyan ng ating madadaanan dito. Makalipas ang 1 oras na biyahe natin ay nandito na tayo sa NLEX o North Luzon Expressway. So ayan, binabaybay na natin ito, kaya nga lang medyo bumuhos yung napakalakas na ulan, kaya yun, medyo babagal-bagal lang yung takbo ng bus pagdating dito sa NLEX. At syempre tinitingnan ko lagi yung speed limit, at sinusunod din naman ng driver ng Victory Liner yung speed limit. Kaya mostly nasa gitna lang yung bus. Nasa 80 lang yung maximum na speed nitong bus. Kaya
Medyo inabot tayo dito ng 1 oras sa NLEX. 1 oras lang din yung pagitan at nandito na tayo sa Bocaue exit. Dito yung mga ka-best friends sa NLEX, no? So, yan, malapit-lapit na rin natin maabot yung Pasay Victory Liner kung saan dun tayo bababa mga ka-best friend. Yun mga ka-best friend, at nandito na tayo sa Skyway, no? So, pakita tayo ng Skyway at diretso na ito ng Victory Liner mga ka-best friend. 2:30 ng madaling araw mga ka-best friend ay nandito na tayo sa toll gate ng Skyway. So, yun, pa-exit na tayo papunta doon sa Top Avenue. Pagdating natin mamaya mga ka-best friend ng Victory Liner Pasay ay sasakay na tayo ng taxi papunta doon sa airport sa NAIA. Terminal 2 tayo mga ka-best friend. Dahil yung sasakyan natin na airplane ay AirAsia. Yun mga ka-best friend, at nandito na tayo sa Pasay Victory Liner. Ayan, at time check, alas 2:40 ng madaling araw. At syempre, pagdating natin dito, ay agad naman tayong bababa at mag-aabang ng taxi papunta ng Terminal 2 dito sa NAIA. Dito, marami tayong napansin na nag-aabang taxi, Grab at yung Joyride. At angkas mga ka-best friend. Kaya nga lang dahil 3 kami, ang kinuha namin ay taxi na lang mga ka-best friend. So ayan yung aming paglalakbay simula sa Tuguegarao mga ka-best friend. Umalis kami doon ay alas 12:30 ng tanghali. At nakarating tayo dito sa Victory Liner Pasay City ay nasa alas 2:40 ng madaling araw. So mga nasa 13 hours yung ating biyahe. Dito na kami mga ka-best friends sa Terminal 2 ng NAIA. So nung sumakay kami sa taxi at nagbayad kami ng 500 pesos para lang mairating kami ng maaga. Ayun, nagre-ready na kami at papasok na kami doon. Kainin ni Milka? Ano kainin ni Milka mamaya? Pag doon sa beach, mag-swimming kami doon at naglaro ng sand. Pagdating, Tapos? tayaan, kakain din. Ano kakainin mo? Ano kainin mo? Fried chicken? Ibulong mo sa mic. Ibulong. Iyo, baboy kainin mo. Iyo, kadiri. Hindi. Sabi ko, Ano kainin mo? Yung hito? Iyo. kanin. Kanin tapos fried chicken? Fried chicken. May fried chicken and french fries. At yun mga ka-best friend, at nandito na tayo sa airplane, AirAsia yung ating sinakyang airplane mga ka-best friend. This is your seat belt. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. To unfasten, lift the metal flap. Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten your seatbelt securely. Should an oxygen mask like this drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you. Ayan mga ka-best friend, at nagre-ready na at lilipad na yung ating sinasakyang aeroplano. Tingnan natin sa Bible na natin sa cabin. Ano ba sila?
Okay na? Dear guests, we have landed at the Rojas Airport. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is switched on. Be careful when opening the overhead compartment, and please ensure that you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board and look forward to serving you again soon. On behalf of AirAsia, Captain Rabiondo, First Officer Ryan Kanda, and the Captain Ryan Kanda, and the rest of the crew members, would like to say thank you for flying with us. For passengers traveling with infants and were given infant life vest, please return them to the cabin crew upon deplaning. Thank you. Pero kainit lang. Papunta pa tayo doon. Bakit? Maligo ba to? Oo. Kain na rin. Saling gulo. Bebes na lang. Mama, I want to sit down now. 43 minutes. AP Airport. Sit down muna. Okay. We're up to Donald's. Thank you for watching. Subscribe to the channel. Yan. CR siya. Yun mga ka-best friend, nandito na kami ni Milka sa Rojas Airport. So, bibisita si Milka kay lolo niya. Tara ba? Pilit ah. Kaya mga ka-best friend, sumakay na kami ng tricycle papunta doon sa gilid ng Baybay at manananghalian muna kami doon mga ka-best friend. Purple lilies in the
face. You always have the perfect way to say I love you, to say I'm here to say I'll always be around. I wouldn't have it any other way now. Pila lang? Oh, mula tong kamawan din ako. Ang inyo lang mama. Ha? Sa inyo lang, i-bigay mo lang siya. Iko lang ko nyo din, kumusahin nyo? 400? Okay. Anong, seafoods pala dito? Seafoods. Bisa. Sama yan? Sama ta? Magalaw po. Sama? Yan mga best friend, at dito nga nag-order na kami ng seafoods at pwede pa ng halian mga ka-best friend. Yun mga ka-best friend, at nandito kami ngayon sa bye-bye dito sa Roa City. Yun, so, pwede maghawak ng sand. Yan. Huwag mo ka lang ilagay sa bulsa mo. Yun, so nandito tayo ngayon sa gilid ng bye-bye guys. Yan, kakarating lang namin from Naiya Airport. So abangan niyo yung vlog natin doon kasi nasukat natin kung ilang minutes yung from Naiya Airport papunta dito sa Roa City, Roas Airport. Ganda ng cottages nila dito. Yan, ang dami rin naliligo dito bandang doon, no? May mga naliligo din. So maganda maglakad-lakad dito. Ano yan? Ito Shell. Shell. Papunta tayo sa dulo. Lakad-lakad tayo doon, dali. Kasi galing tayo sa aircon. Kailangan din magpainit. Oh, daming shell. O tara. Maglakad tayo papunta doon sa dulo. Dali, dali. Yun, hampas ng alon at tubig yung maririnig natin dito sa gilid ng dalampasigan. Yan. So pwede pala maligo dito mga ka-best friend. Doon sa unahan maraming naliligo. Medyo malalim nga lang dito. Taob kumbaga. Ha? Gagawin mo? Go. Shell, white shell. Marami yan dito. Kaya lang marami rin namumulot kaya konti na lang. Ano yan? White shell din? Dami mo nakakuha ang shell Galing Galing-galing ni Milka Snow Yun may naliligo na sa dulo. Yan. Okay, inuuli nila guys. Puntahan nga natin. Parang may hinuuli sila na ano punta natin be. Sa dulo may hinuuli sila. Isda siguro yan. Yun zoom natin guys. May hinuuli silang parang isda ata. Dito ba? Ano yan? Ganda dito. Ito, alam mo yun, ito be, halika dito be. Halika dito. Alam mo yung bumubutas nito? Ito. Crab yung bumubutas niyan. Diyan sila nakatira sa ilalim. Pag hinukay natin sila diyan, makita natin. Dun. Oh, doon tayo, diretso tayo doon. Oh, babalik ka na ba? O tara na, balik na tayo. Mainit na Tara, balik na tayo, mainit na. Hanap ng shell tapos panaikot. Oh, iwan kita dito, bahala ka. Ganda ng isla na yun, Ano kayang isla yan? Ganda Maganda mag-camping dyan.
So hindi muna tayo nakapag-chariot ngayon. Ha? So nandito tayo ngayon sa Capiz. Wala tayong gamit na unit dito. Kaya yun. Mag-tour muna tayo dito. Ano yan? Ha? Shield din? Dami mong shield. Dami mong napupulot na shield. So tara na. Let's go na. Ano naman yan? Chill na naman. Baka may baby oh. Naliligo sila oh. Punta yung mama mo. Tara na. Tara na. Yun mga ka-best friend. Yun. Mga best friend. Nandito kami tapos naghahanap na siya. Tara tingnan natin din yung fish. Dirty yan. Tara. Laki na yan. Yan mga ka-best friend. Tingnan namin ni Wilka yung isda dito. Ah. Oh, mabot ka ng tubig dyan. Mabot ka ng tubig kay. Mabot ka ng tubig. Ano yan? Tingin mo. Tara, tingnan natin yung isda doon. Milka. Kami ni Kay hanap pa ni Char. Hanap kami ni Kay ni Char. Ako matahan. Ay, lumalalim na yung tubig. Ako na hanap ko rin man ito. Mabasa yung sapatos nyo ha. Yun mga ka-best friends, nandito kami sa gilid ng baybay. Yun, may pinagkaguluhan dito. Isda ka yan. Dami oh. Yun mga best friend, at pauwi na tayo. So nandito tayo sa gilid ng baybay sa Roa City. Ayan, at naglakad-lakad muna tayo dito sa gilid ng baybay. At syempre pauwi na tayo ng Sigma Capiz mga ka-best friend. Yun, at nandito na tayo sa Ibisan Sigma Capiz mga ka-best friends. So mga nasa 1 hour lang from Roa City papunta ng Sigma Capiz. Meron tayong madadaan ng intersection dito. So magle-left tayo dito papunta ng Iloilo. So ayan, nandito tayo sa Ibisan palengke. Ayan, left and right yan mga bilihan ng isda at napakamurang mga seafoods mga ka-best friend. So tuloy-tuloy lang ito mga ka-best friend ang daanan na to. At wala na tayong likuan, dire-diretso na po yan sa bayan ng Sigma Capiz mga ka-best friend. And mga ka-best friend, 10 minuto lang from Ibisan, naabutan natin itong boundary ng Sigma Capiz. So hindi pa ito dito ang bayan. So dire-diretsuhin pa natin mga ka-best friend. Mga nasa 20 minutes ay maabot na rin natin ang bayan ng Sigma Capiz. Nandito na nga tayo sa bayan ng Sigma Capiz mga ka-best friend. At syempre thank you sa panonood ninyo ng ating vlog sa araw na ito. At mga ka-best friend, marami pa tayong i-upload na vlog dito sa probinsya ng Capiz mga ka-best friend. Ang tahimik at malakalang yung sasakyan dito sa probinsya ng Capiz mga ka-best friend. Walang traffic dito. At yun mga ka-best friend, see you next vlog natin.